Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, isang mainit na balita ang yumanig ngayong gabi matapos kumpirmahin ng ilang mapagkakatiwalaang source na nilabas na umano ang warrant of arrest laban kina Congressman Zaldico at Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ang sa mapaunang ulat, ito ay kaugnay ng patong-patong na reklamo ng korupsyon at manumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Nagpapanik umano ang mga taga-suporta matapos kumalat ang impormasyon sa social media. Batay sa mga dokumentong isinumite ng korte, matagal nang iniimbestigahan ng umano'y irregularidad sa pondo ng ilang proyektong pabansa na ikinabit sa pangalan ni Naco at Romualdez. Ilang linggo na ring pinag-uusapan ng mga ebidensya ang hawak ng mga investigador, kabilang ang mga kontratang pinaniniwala ang peke at labis na pagtaas ng budget sa ilang proyekto. Dahil dito, hindi na napigilan ng paglabas ng warrant na nag-utos ng agarang pag-aresto sa dalawang mambabatas. Samantala, iba't ibang reaksyon ang bumuhos mula sa publiko. Marami ang nagsabing ito na ang simula ng pagsingil sa mga tiwaling opisyal, habang ang ilan naman ay nananatiling nagdududa at hinihintay ang opisyal na pahayag ng korte. Sa social media, trending ang hashtag na warrant para sa katotohanan, kung saan libu-libong netizens ang nanawagan ng hustisya at mahigpit na pagpapatupad ng batas ng walang kinikilingan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na komento mula kina Zaldico at Martin Romualdez, ngunit inaasahan ang mga mabilis na aksyon ng mga otoridad sa susunod na mga oras. Nananawagan naman ng mga mamamayan na bantayan ang sitwasyon upang masigurong hindi makakatakas ang mga inaakusahan. Patuloy naming babantayan ang kasong ito para sa mga susunod pang detalye sa pagpapatupad ng batas laban sa mga makapangyarihan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. How can we expect impartiality when those who sit in judgment are the very same people who compete for and corner government projects worth billions of pesos? Session suspended. Ano yan, madam? Lokohan? Session resume tapos resume suspended. Ano kayo, mga siraulo? Nako, matindi ho itong mga kababayan. Rigo doon sa House of Representatives, panoorin ho natin para mapapalitan na ho ata itong si Martin Romualdez ngayong araw na to. Ito, ging. Wala ho itong audio. Kumbaga, antabay lang ho tayo kung ano yung mga susunod na kaganapan dyan sa House of Representatives. Nag-uusap-usap po yung mga congressman eh. Tayo naku-curious ano kaya pinag-uusapan itong mga buhaya na to, di ba? Ayan ho sila mga kababayan. Magsisession sila tapos biglang isususpend eh. Hindi natin alam kung ano nangyari. Nagkagulo ba sila, di ba? Abangan natin mga kababayan. Ayan. Oh. Sana meron na mag-move para ibakantihin ng pwesto ng speaker, no? Para at least kung saan man, ano man mangyari dyan sa mga susunod na kaganapan dyan, yung pagdinig sa mga flood control issue, yung tipong matalakay na talaga ng puspusan. Yung tipong, whitewash, ika nga ni Atty. Vic Rodriguez Nagkakaroon ng cover-up di ba? Dito, sana sa bagong pamunan ng House of Representatives, dito, yung mga dokumento, kagaya ng mga dokumento sa small committee, yung mga napag-usapan sa BICAM, mga napag-usapan nitong si Zaldico at itong si Itzela Kimbo, sana maibigay sa sambayan ng Pilipino, mailabas sa mga pagdinig na magaganap. Kasi pagka napalitan ho yan, automatic ho yun Pati yung mga chairmanship ng mga komite, kailangan hindi natin alam, pagka-retain yung mga kasalukuyang chairperson ng mga komite, napakalaki yung kabalintunan yan. Ibig sabihin, naglokohan na naman ho tayo, di ba? Kasi ba't pa tayo magpapalit ng speaker, gayong hindi rin nang pala natin papalitan yung mga chairperson ng mga komite, di ba? Tayo natin, ayan na, mag-uumpisa na. Wala, ayan. Pagka linagay na ho yung, yung pamalo na yan,
Yan yung hudyat na magkakaroon na talaga ng mabuti-buting development ngayon. Siguro napipressure na rin itong si Romualdez, so sobrang nai-stress na siya. Kaya kasi mayat maya yung banggit sa pangalan nilang dalawa nitong si Zaldico. Ayun pinokpok yung yung martilyo. Ano nangyari? Ano nangyari doon? Pagka-resume suspended kagad. Session resume. Session suspended. Ano yan, madam? Lokohan? Session resume tapos session suspended. Ano kayo mga siraulo? Tinatanong ko ano yan? Session resume. Pagpukpok mo, session suspended. Ulitin mo natin. Ito, lokohan? Lights, camera. Action, Session resume. Session suspended. Ano yun? Para saan Session yun? resume. Oh. Session suspended. Ano, parang tanga lang, ganun? Session resume tapos session suspended? Lang yan, pinagod nyo lang si kuya. Lang yan talaga itong mga to. Session resume tapos session suspended. Forward natin. Mga walang yang to, pinagluloko nyo sa bayan ng Pilipino, daming nag-aabang. Ito, lipat na. Ito, game. Totoo na. Game na. Session resume. Majority Leader. Madam Huwag Speaker, mo I move that isususpend we yan, take up langya ka. additional reference of business. The Secretary General is directed to read the titles of the bills Excited and na ako dito kay resolutions. Congressman Kiko Barzaga. Additional reference of business bills on first reading. House Bill 4530, enhancing the medical access of OFWs and their families. Pabilis. Representative Macapagal Arroyo. to the Committee on Health. House Bill 4531, institutionalizing the Abang. annual grant of the World Teachers' Day incentive benefit for public school teachers by Representatives Gonzales, Christopher Sheen, and Libanan. To the Committee on Basic Education and Tuloy natin. And reporting requirements of the fund utilization and status of program project implementation of the local government support fund as attested by the respective local chief executives. to the Committee on Appropriations. Letters dated September 10, 2025 of the Executive Secretary, Office of the President, Malacanang, transmitting two original copies each of Republic Act numbers 12254 to 12265, which were signed by President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. To the Archives. Majority Leader. Madam Speaker, I move that to suspend session until tomorrow, September 17 at 3 o'clock in the afternoon. Session suspended. Nasaan yung palitan? Lang yan. Lilipat na nga ho tayo mga kababayan. Ano ba yan? Matter of personal and collective privilege. Outrage. Outrage, Mr. President, over a law that was meant to regulate the construction industry, but has now been twisted into a weapon of abuse, greed, and corruption. Ang tinutukoy ko po ay itong Republic Act number 4566 o ang Contractors License Law. At sa ilalim ng batas na nag-amyenda dito ay ang Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na siyang nagbabantay, nangangasiwa at nagre-regulate sa industriya ng lahat ng konstruksyon sa Pilipinas. Maganda po ang batas na ito, maganda po ang layunin, Ginoong Pangulo. Ngunit may malaki pong problema. Ayon kasi sa nasabing batas, kailangang lahat ng mga miyembro ng PICAB ay may 10 taon o higit pang karanasan sa pangungontrata. Now, Mr. President, I ask you in this chamber, how can contractors regulate themselves? How can we expect impartiality when those who sit in judgment are the very same people who compete for and corner government projects worth billions of pesos? This is not regulation, Mr. President. This is what you call state-sanctioned conflict of interest, and it directly violates Republic Act number 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. And true enough, Mr. President,
Reports are out that some board members, supposedly watchdogs of the industry, have themselves bagged massive flood control projects like Engineer Ernie Bagao, a pickup board member and owner of the EGB Construction Corporation. This construction company, according to President Marcos, bagged 7.7 billion pesos worth of flood control projects from 2022 to 2025. And these projects are not only tainted with allegations of overpricing and substandard work, but some are outright ghost projects. EGB Construction Corporation reportedly also owns Wow Wow Builders, who is said to be behind several ghost projects in Bulacan, Mr. President. Ang isa pang opisyal ng PICAB na si Engineer Arthur Escalante ay nabanggit din ni Senador Ping Lacson na nakakuha ng malalaking kontrata sa pamahalaan. Tell me, Mr. President, paano magiging patas ang isang board o ahensya kung ang mga miyembro nito, opisyales, ay sumasali at nananalo sa bilyong-bilyong kontrata ng gobyerno, lalo na sa mga flood control projects na ngayon ay nalulubog sa kontrobersiya, anomalya at katiwalian. PICAB is silent because how can they investigate themselves? How can they police their own ranks when the law itself did not explicitly prohibit its officials to stop its construction business? Mr. President, let's stop sugarcoating. This is corruption in broad daylight. Mr. President, this cannot go on. We have to ask ourselves, should contractors still dominate PICAB? Should those who accredit and regulate be the same people who rake in government contracts? Should we impose a total ban on PICAB members and their companies from bidding in public works while in office with a strict cooling off period after? It is for this reason that I filed Senate Bill number 1373, or an act strengthening the contractor's license law, further amending for the purpose Republic Act number 4566 and for other purposes. Layunin po ng panukalang batas na ito na higpitan ang regulasyon ng mga lisensya ng mga kontratista. Sinisiguro din ito na ang miyembro ng PICAB ay madidiskwalipika kung siya ay may-ari o opisyal ng mga kumpanyang may transaksyon sa pamahalaan. Mr. President, the Filipino people deserve honesty, fairness in public works projects that truly serve their communities. Not this circus where regulators double as beneficiaries, where laws are exploited and where corruption festers under the guise of legality. Ang Republic Act number 4566 ay naging bulok na batas na ginagamit sa pansariling interes. It was meant to protect the public, Mr. President, but now it is protecting the pockets of the few. Mr. President, it is time to slam the brakes on this racket. No more thieves involved in the creation of our national budget. No more regulations or regulators doubling as profiteers. No more flood control projects that serve as cash cows for the few, while millions of Filipinos ay nalulunod at inaadod ng tubig baha. Enough is enough, Mr. President! We have to take action! Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, Mr. George President, Leader. we move to refer the speech of the gentleman to the Committee on Public accountability. Public Accountability and Civil Service, Your Honor, because there is corruption that is being mentioned and malfeasance, misfeasance.
So it's usually public, it's Blue Ribbon Committee first, and then with Civil Service as secondary committee. I so move, Mr. President. All right, any objection? Chair is done. Motion is approved. May we recognize, I'm sorry, the good gentleman from Isabela and the Republic of the Philippines wanted to make a manifestation on the topic of Senator Erwin Tulfo. May we also recognize him, Mr. President? Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. I would like to associate myself with the privileged speech of Senator Erwin Tulfo. PCOB is currently at the center of investigations associated with either ghost or substandard government infrastructure projects. As the government institution tasked to strictly monitor licensed contractors, PCOB is in hot water as corruption, including under-the-table dealings, easily favors fly-by-night contractors and discourages honest contractors. PCOB, together with its parent agency, the Construction Industry Authority of the Philippines, or SIAP, should be made accountable with this mess. Hindi po sapat ang resignation ng ilang opisyal ng PCOB upang ayusin ang problemang ito. There should be major reforms to improve the licensing and accreditation process. I thank Senator Erwin for filing Senate Bill number 1373 to strengthen the contractors' license law, the law which requires all contractors, subcontractors, and specialty contractors to obtain license from the PCOB. In line with this, Mr. President, is a gentleman from Palawan, Ilocos, and Davao willing to answer a few questions. Sure, Mr. President. But before You, I... you may proceed. Yeah, because Ilocos, my father is from Ilocos, my mom is from Davao, and he has a residence in Palawan. Is that correct, Mr. President? That's true, Mr. President. Okay, before my question, Mr. President, I just need to make some point here. During the last hearing sa Blue Ribbon, I called the attention of the leadership of PCOB. Nasabi ko dapat yung mga opisyalis na yon ay ma-issuean ng whole departure order, particularly these people. Number one, Dr. Pericles Dakay, Engineer Arthur Escalante, Engineer Ernie Bagao, Attorney Herbert Matienzo, Attorney Marco Matt, and Doris Gacho. Ito po yung mga opisyalis ng PCOB para sa akin ay dapat maimbestigahan at kung kinakailangan ay makasuhan. Bakit kanyo, Mr. President, I found out na prior to May 12, 2022, ang sinisingil na para sa licensing fee ng mga contractor na nag-apply para maging contractor was 100 pesos. Again, 100 pesos. Pero noong May 12, 2022, naging effective yung RA 11711, amending the contractor's license law from 100 pesos, ito ay dapat ang sinisingil na ay 5,000 pesos. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy pa rin ang paniningil nitong mga taga-PCOB ng 100 pesos at sinashort change ang government ng 4,900. Ang tanong, saan na pupunta yung 4,900 pesos kada aplikante ng mga contractor? Kaya nag-issue ang Commission on Audit ng report at sinasabing sila ay short ng 258 million pesos. At nung kinausap ko sa nasabing hearing, ito mga taga-PCOB, ang sinabi nila kasi nag-issue sila ng IRR at pinoward kay Presidente bago raw mai-implement yung 5,000 na singil. And I told them, hindi, kasi wala doon sa procedure, sa provision, na dapat magkaroon ng IRR para makasingil ng 5,000, gawing it effective after may pass yung RA 1171, 711. Ang sabi ng Presidente, kasi yun daw ang sabi ng kanilang mga abogado. So sabi ko, yung mga abogado nila siguro ay kailangan na mag-resign dahil hindi nila alam kung ano yung pinanggagawa nila. But anyway,
Mr. President, my question to Senator Erwin, ano po ay mga salient features ng SBN 1373? Marami po, Sen. Rafi, Mr. President, ang meron itong Republic Act, or not Republic Act, but SB 1373. Narito po ang ilan dito, ang reorganisasyon po ng PICAB na ang kanilang mga miyembro na 5, chairman plus 4 po na miyembro, ay dapat po mga representante mula sa DPWH, Securities and Exchange Commission, at contracting industry at saka academe or civil society. At alisin na po yung mga kontratista na mga nakaupo po doon. Isa pa po, mas stricto na qualification para sa mga miyembro. Dapat po ang miyembro nito ay natural-born Filipino, residente po ng 8 taon dito sa ating bayan, at least 35 years old, na may maganda pong moral character. Disqualification cannot be an owner po, officer or stockholder of a construction company with government transactions. Dapat po wala kung siya po ay may negosyo. If a conflict of interest arises during his tenure, the member must divest interest within 30 days, Mr. President. Isa pa pong feature nito ay ang fixed term of office. Ang chairman at ang mga miyembro ay magsisilbi po ng 3 taon at wala na pong reappointment. Enhanced powers of PICAB. PICAB can now investigate violations motu proprio on its own or upon verified complaints. Ang nangyayari po kasi ngayon, Mr. President, hindi sila nag-iimbestiga dahil paano nila iimbestigahan ang kanilang mga sarili, Mr. President? Ang panghuli po, stronger accountability of contractors. Prescripted period of filing charges extended to 10 years. Yung mga substandard at saka mga ghost projects, dapat po kahit na 10 taon na yan at pwede pong kasuhan. Renewal after revocation of license may only be reissued upon proof, demonstrable financial and operating capacity, full satisfaction of losses, costs and compliance with condition of revocation. Yan po ang mga salient features po ng naturang Senate bill. Mr. President. Mr. President, I'm looking forward na itong PICAB sa susunod na hearing, either Blue Ribbon o sa public accountability, ay mapatawag lahat ng mga opisyalis nila nang sa gayon makasagawa tayo ng malalim na